Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasalukuyan mga kapatid, sa pananampalatayang Islam tayo ay maglalakbay patungo ng Taif. Tamang-tama, habang tayo ay naglalakbay ay tunghayan natin ang isa sa mga napakagandang kwento. Kwento na kailanman ay hindi mabubura sa kasaysayan. Ito ang kwento ng Propeta Muhammad SAW nung siya ay nutusan na pumunta ng Taif. Ang pagpunta ng Propeta Muhammad SAW sa Taif ay isa sa pinakamalungkot ngunit pinakamahahalagang pangyayari sa kanyang sira. Ito ay larawan ng sukdulang pagtitiis, pagtitiwala sa Allah at dakilang awa sa sangkatauhan. Tinatawag ng maraming scholar ang pangyayaring ito bilang isa sa pinakamabigat na pagsubok na hinarap ng Propeta Muhammad SAW bago ang hijrah. Ang kalagayan bago ang pagpunta sa Taif. Nangyari ito humigit kumulang sa ika-10 taon ng pagkapropeta ni Propeta Muhammad SAW, isang taon na tinawag na Am al-Huzn, taon ng kalungkutan. Sa taong ito, dalawang pinakamalaking sandigan ng Propeta SAW ang namatay. Una si Abu Talib, ang kanyang amain na nagprotekta sa kanya laban sa Quraysh. Pangalawa si Khadija bint Khuwailid, ang kanyang minamahal na asawa, kaagapay at unang naniwala sa kanyang mensahe. Matapos ang kanilang pagkamatay, lalo pang tumindi ang pang-aapi ng mga Quraysh. Wala nang malakas na tagapagtanggol ang Propeta sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Dahil dito, naghanap siya ng ibang lugar na maaaring tumanggap sa Islam. Bakit Taif? Ang Taif ay isa sa pinakamalaki at pinakamayamang lungsod sa Arabia noong panahong iyon. Kilala ito dahil sa mayamang agrikultura, malamig na klima, maraming taniman ng ubas, makapangyarihang tribo ng Thaqif. Umaasa ang Propeta sallallahu alaihi wasallam na tatanggapin nila ang Islam, bibigyan siya ng proteksyon at magiging bagong sentro ng dawa. Kasama niya sa paglalakbay ang kanyang ampun at tapat na lingkod na walang iba kundi si Zaid bin Haritha. Naglakad sila ng halos 90 kilometro mula Makkah patungong Taif, ang pagipagpulong sa mga pinuno. Pagdating sa Taif, kinausap niya ang 3 pinuno ng tribong Thaqif. Sila ay magkakapatid, sina Abdul Yalil, Mas'ud at Habib. Maayos silang kinausap ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Ipinaliwanag niya ang tauhid, ang pagsamba lamang sa Allah at hiniling na tulungan nila siyang maipalaganap ang Islam. Ngunit ang kanilang naging tugon ay napakasakit. Isa sa kanila ay nagsabi, "Kung ikaw nga ang isinugon ng Allah, mas gugustuhin kong punitin ang tila ng Kaaba." Ang isa naman ay nagsabi, "Wala na bang ibang mas karapat-dapat na sugo ng Allah maliban sa iyo?" At ang isa pa ay nagsabi, "Hindi kita kakausapin. Kung ikaw ay tunay na propeta, napakamapanganib na tanggihan ka. Napakapanganib na tanggihan ka. Ngunit kung nagsisinungaling ka lamang, hindi ka karapat-dapat kausapin." Isang pakiusap. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, may isa pang hiling ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya kung hindi nila tatanggapin ang kanyang paanyaya, huwag na lamang sana nilang ipagsabi sa mga tao ang kanyang pagpunta. Ayaw niyang lalo pang lumala ang sitwasyon sa Makkah, ngunit hindi nila ito iginalang. Ang pinakamasakit na bahagi, sa halip, ipinatawag nila ang mga alipin, mga bata, mga manggagawa, at mga taong walang galang. Pinapalibutan nila ang Propeta sallallahu alaihi wasallam habang siya ay umaalis ng lungsod. Habang naglalakad siya, binabato siya ng mga bato. Kasama niyang binabato si Zaid ibn Haritha. Tuwing tatamaan ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, sinalagsak ni Zaid ang ilan sa mga bato gamit ang kanyang katawan. Nagkaroon ng maraming sugat si Zaid. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam naman ay duguan ang 2 paa. Ayon sa mga salaysay, na puno ng dugo ang kanyang sandalyas dahil sa dami ng sugat. Patuloy pa rin ang pambabato
hanggang sa makalabas sila ng Taif, ang hardin ng mga anak ni Rabi'a. Nang makalayo sila, nakarating sila sa isang taniman ng ubas. Ito ay pag-aari ni na Utbah bin Rabi'a, Shaybah ibn Rabi'a. Yan, si Utbah bin Rabi'a at si Shaybah ibn Rabi'a. Nakita nilang duguan ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Bagamat hindi sila Muslim, naawa sila sa kanyang kalagayan. Pinapasok nila siya sa kanilang hardin upang makapagpahinga. Ang pinakadakilang dua dito, mga kapatid, ginawa ng propeta sallam ay isa sa pinakadakilang panalangin sa kasaysayan ng Islam. Bahagi nito ay, O Allah, sa iyo ko inireklamo ang aking kahinaan, ang kakulangan ng aking kakayahan at ang aking pagiging lahamak sa paningin ng mga tao. At nagtapos siya sa pagsasabing, ngunit kung hindi ka galit sa akin, wala akong alalahanin. Ipinapakita ng duang ito na hindi niya inireklamo ang mga tao. Ang kanyang pangunahing pag-aalaala o pag-alala ay baka may pagkukulang siya sa paningin ng Allah. Ang kwento ni Addas. May alipin sina Utbah at Shaybah na nagngangalang Addas. Isa siyang Kristiyano mula sa Nineveh. Inutusan siyang magdala ng uba sa propeta sallam. Bago kumain, sinabi ng propeta sallam, Bismillah. Nagtaka si Addas. Sinabi niya, hindi iyan ang sinasabi ng mga tao rito. Tinanong siya ng propeta sallam, saan ka nanggaling? Sinabi niyang, ako ay taga Nineveh. Sinabi ng propeta sallam, iyon ang bayan ng matuwid na propeta ang si Yunus ibn Matta. Labis na nagulat si Addas. Nagtanong siya, paano mo nakilala si Yunus? Sumagot ng propeta sallam, siya ay aking kapatid na propeta. Siya ay propeta at ako rin ay propeta. Agad na yumuko si Addas. Nalikan niya ang ulo, kamay at paa ng propeta sallam bilang paggalang at naniwala sa kanyang pagiging tunay na sugo. Ito ang isa sa mga unang taong yumakap sa Islam mula sa labas ng Arabia. Ang pagdating ni Jibril a.s. Matapos nito, ipinadala ng Allah subhanahu wa ta'ala si Jibril a.s. kasama niya ang anghel na namamahala sa mga bundok. Sinabi ng anghel, kung nais mo, pagdidikitin ko ang dalawang bundok upang durugin ang mga tao ng Taif o ang mga taong nakatira sa Taif. Ito na sana ang pagkakataon para gumanti, no, ang propeta sallam. Ngunit ano ang isinagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya, hindi. Umaasa akong maglalabas ang Allah mula sa kanilang mga salinlahi na mga taong sasamba lamang sa Allah at hindi magtatambal ng anuman sa kanya. Ito ang sukdulang halimbawa ng awa. Sa halip na sumpain ng mga nang api sa kanya, ipinagdasal pa niya ang kanilang magiging mga anak at apo. At tunay ngang nangyari ito. Pagkaraan ng ilang taon, yumakap sa Islam ang maraming taga-Taif. Ang pagbalik niya sa Makkah. Hindi rin madali ang kanyang pagbabalik, mga kapatid, dahil wala na si Abu Talib, wala na siyang proteksyon. Hindi siya maaring basta pumasok sa Makkah. Naghahanap siya ng taong magbibigay sa kanya ng jiwar o tribal protection. Sa huli, tinanggap siya ni Mut'im ibn Adi. Lumabas si Mut'im kasama ang kanyang mga anak na may dalang sandata. Sa ilalim ng kanilang protection, nakapasok ang propeta sallam sa Makkah at nakapagtawaf ng ligtas. Ano ang mga aral mula sa pangyaring ito, mga kapatid? Una, ang pinakambibigat na pagsubok ay maaaring maging daan sa pinakamalaking tagumpay. Pangalawa, hindi sinusukat ang tagumpay ng da'wa sa dami ng tumanggap, kundi sa katapatan sa paghahatid ng katotohanan. Pangatlo, ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay huwara ng pagtitiis, papatawad at awa kahit sa mga taong nanakit sa kanya. Pangapat, ang pag-asa sa awa at plano ng Allah ay hindi nawawala kahit sa pinakamadilim na yugto ng buhay. Panglima, ang kabiguan sa Taif ay naging paghahanda sa mas dakilang tagumpay, ang pagtanggap ng mga taga-Yathrib sa Islam na humahantong sa hijrah at sa pagtatag ng unang pamayanang Islamiko. Ang salaysay na ito, mga kapatid, matatagpuan sa mga pangunahing aklat ng sirah, kabilang mga gawa ni Ibn Ishaq, no? Gayon din ang mga hadith sa Sahih Bukhari at sa Sahih Muslim hinggil sa pagdalaw ni Jibril at ng anghel ng mga bundok at sa iba pang klasikong aklat ng sirah.
Barakallahu fikum, naway nagbigay sa inyo ng magandang aral at magandang pakikinig mula sa talambuhay o bahagi ng talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khair. Allahu a'lam bisawab. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.